Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Well, meron tayong update sa nangyayari ngayon sa Iran. Nako, meron na palang 2,000 mahigit. Pero sabi ng iba ay meron ng 10,000 na namamatay sa Iran dahil sa pinagbabaril ng mga kasandaluhan ni Ali Khamenei, yung matandang demonyo. Kaya si Donald Trump ay of course to the rescue. Sabi ni Donald Trump, patuloy lamang kayo sa pagipaglaban sa kalsada, sa kalye dahil parating na ang tulong. Of course, nakikita natin ngayon na nagpreparar na talaga sa Middle East yung mga base doon sa Qatar. Nandoon ang American B-2 bomber, nandoon na yung mga stealth fighter jets at isang tawag lang yan ni Donald Trump, atake na yan. Kasi mayroon pang negotiation eh. Nagkipag-negotiate daw ang Iran kay Trump. Itong matandang demonyo, nagkipag-negotiate kay Trump. Ano bang dapat i-negotiate pa dyan? Mayroong balita na yung mga nahuhuli na mga protestors ay bibitayin daw. Bibitayin, literal na bibitayin sa lubid. Yung iba siguro dyan, pupugutan ng ulo ng itong gobyerno ni kasundaluhan ni Ali Khamenei, yung matandang Istas Barabas. Grabe. Ang dami-daming namatay, no? 2,000 pero sa ibang ulat ay nasa 10,000 na eh. Tapos yung mga nahuli, nakulong, nasa 15,000 o 20,000 na siguro ngayon, ay bibitahin daw. Yun ang pinakagrabe. I-execute daw eh. Grabe, ano ba klaseng gobyerno yan? Ang nangyari dito sa hindi nakakaalam, sa umpisa ng kaguluhan dyan, dahil sa pagbagsak ng kanilang real, yung kanilang pera, ang $1 ngayon sa Iran, $1 lang ay equivalent na to 1.5 million real ang $1. Sa atin ang $1 ay 58 pesos. Pero sa Iran, ang $1 ng Amerika ay milyonaryo ka na kapag mayroon ka niyan. Ganon kahirap ngayon sa Iran. Meron kang $10 ay milyonaryo ka na talaga. 1.5 million reals ang katumbas ng $1. Alam naman natin na ang mga pagkain dyan sa Iran ay karamihan ay imported, katulad ng tubig. Ang tubig imported eh, kasi walang tubig na malinis sa Iran. At yan yung mga basic services na hindi na ibigay ng kanilang gobyerno. Nagugutom ang mga tao, hindi subsidize. Kaya nag-alsa sa daan, lumabas lahat, humingi ng change of governance o regime. Pero ayaw bumitiw itong matandang balasubas si Ali Khamenei. Ayaw bumitiw sa pwesto at inutusan pa yung mga sundalo na pagbarilin yung mga protestors. Kaya sino ba namang hindi magagalit dyan? Kahit ako, kung ako'y Superman, lilipad ako papuntang Iran at pagsuntukin ko yung mukha ng matanda na yan at ililipad ko yan doon sa buwan at ihuhulog ko yan doon sa surface ng buwan. Tingnan natin kung mabubuhay siya doon. Di ba mga kababayan? Kaya ito, patuloy tayo sa balita, courtesy ng mata ng agila. Nagbabalak si US President Donald Trump na gagawa ang Estados Unidos ng agarang aksyon laban sa Iran sakaling ituloy nito ang pagbitay sa mga nagpoprotesta. Nako, Yan ay matapos nilang sabihin kamakailan sa mga Iranians bitay talaga oh. Nagbabalak si US President Donald Trump na gagawa ang Estados Unidos ng agarang aksyon laban sa Iran sakaling ituloy nito ang pagbitay sa mga nagpoprotesta. Yan ay matapos nilang sabihin kamakailan sa mga Iranians na paparating na ang ipinadala niyang tulong. Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes.
Itong We'll get mahirap some kasi accurate dyan numbers as to sa what's Iran happening with ay regard wala to the ng killing. internet. The killing looks like it's Pinuto lang significant, internet but we don't nitong know yet for balasubas certain. na I'll know within 20 Supreme minutes. Leader nila. So, Tingnan nyo ha, ang And Iran, react merong accordingly. dalawang leader, merong Supreme Leader. Yun yung pumapatay ng mga Iranian. Sa kabilang dako naman ay merong President of Iran na ayaw sa Supreme Leader ngayon. Kaya mismo within the government ay nag-away-away. Pero hindi kaya ng ng president ng Iran na labanan yung Supreme Leader. Kasi suportado ng mga ang Supreme Leader ng itong mga kasundaluhan at ng mga milisya. Meron siyang sariling army. Itong si Ali Khamenei. Tagal-tagal madidbul ng matandang yan, no? Binumba na yan ni Donald Trump, no? Nagtago sa bunker, eh. Hindi natamaan. Pero ngayon sa pangalawang pagkakataon, sigurado yan. Pero kapag Israel ang kikilos, ipahanap yan sa Mossad ng Israel, tapos yan kapag Israel ang kikilos. Ngayon, ito lang hinihintay ni Donald Trump. Kapag binitay, in-execute yung mga nahuling 20,000 yata ka-protestors, mass killing na yan eh. Parang ka-Hitler na yan. Yan na yung panahon na gagawa si Donald Trump ng pag-liberate or pagbomba ng Iran para ma-liberate ang mga tao ng Iran. At sigurado ako walang magsabi na mali si Donald Trump dyan kapag yan na yung panahon na bibitayin na yung mga protestors tsaka papasok si Donald Trump. Tamang-tama talaga ang timing. Okay, ako magpaalam na mga ka-Good News Daily TV. Maraming salamat sa suporta at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam. I'll see you on our next upload at ingat kayong lahat. Love and peace, not war.